Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta po kayo? Sa kabila nga po ng 2-0 lead, hindi pa din masaya ang San Miguel Beermen, lalong-lalo na si Coach George Gallant. Bakit nga ba? At Coach Luigi Trillo, matapos nga pong itabla ang series nila ng Barangay Ginebra San Miguel sa kanilang best of 7 semifinals ni Coach Tim Cone, ay mayroon pa silang mga kailangang adjustment na gawin. Ano nga ba yan? Yan ang ating alamin at pag-uusapan. At Christian Stan Hardinger, matapos magtala ng kanyang career high 41 points, sinadya nga ba niyang gawin yon? Pag-usapan din po natin yan at tatalakayin. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Mga shooters, sa kabila nga po ng 2-0 commanding lead ng San Miguel Beermen, ay hindi pa rin masaya ang San Miguel Beermen. Last Sunday nga, nakuha na ng San Miguel Beermen ang 2-0 commanding lead sa kanilang best of 7 series ng Rain or Shine Elasto Painter sa kanilang semifinals. Dalawang panalo na nga lang ang kailangan ng San Miguel Beermen para madepensahan nila ang kanilang All-Filipino Conference title. Pero bakit nga ba kahit na malapit na sila dyan, ay hindi pa din masaya si San Miguel Beermen head coach, Coach George Gallant? Bakit nga ba? Narito po si Coach George Gallant sa ulat ni Romel Puertes Jr. ng Inquirer. Sa ngayon, 2 panalo pa lang kami. Kailangan namin 4 na panalo. Wala pang dapat ipagbunyi. Hindi pa kami dapat magsaya dito. Yun ang dapat, mga shooters. Hindi pa talaga sila dapat magsaya dito. Dahil hindi pa pwedeng magsaya ito pong Rain or Shine Elasto Painter sa anytime pwedeng bumalik ito, di ba? Pwede silang bumalik dito sa best of 7 series nila ng San Miguel Beermen. 2-0 pa lang ito, marami pang pwedeng mangyari. Alam naman natin, when it comes to taktika, talagang maraming baon si Coach Yeng Giao. Veterano to, mga shooters, kaya itong San Miguel Beermen, hindi sila pwedeng mag-relax. Baka gulatin sila ng Rain or Shine, mga shooters, ano? So this coming Wednesday, magaganap ang kanilang kanilang Game 3 sa Best of 7 series diyan po sa loob ng Dasmariñas City Arena sa ganap na 4:30 PM. Rain or Shine versus San Miguel Beermen. Makakauna na nga ba ng 3-0 commanding lead ito pong San Miguel Beermen, or makakatuwan etong Rain or Shine Elasto Painters? So kapanapanabik na bakbakan ang ating masasaksihan. Napakaswerte ng mga taga Dasmariñas, Cavite. Masasaksihan nila ang bakbakan ng Rain or Shine at San Miguel Beermen sa ganap na alas 4:30 ng hapon. Susundan po yan ang bakbakan ng Barangay Ginebra San Miguel at ng Meralco Bolts. Sino nga ba magkakaroon ng 2-1 lead? Kaabang-abang ang mga bakbakang yan dyan sa loob ng Dasmariñas Arena, mga shooters, no? Dahil kung mananalo ang San Miguel, magkakaroon sila ng 3-0 lead. Ito naman, kung mananalo ang Rain or Shine, magkakaroon sila ng 2-1. Alin man sa dalawa, Meralco at Barangay Ginebra ang manalo, magkakaroon naman sila ng 2-1 advantage, mga shooters. Kung ang head coach ng San Miguel Beermen ay hindi pa masaya sa kanilang advantage sa 2-0, ito naman ang sinabi ni Coach Luigi Trillo ng Meralco. Narito po si Coach Luigi Trillo sa ulat ni Ruben Terrado sa Spin. Matapos ang Game 2, kung saan nakuha namin ang panalo, magiging best of 5 na lang ito. Nagawa namin yon, pero alam natin, nababawi dito ang Barangay Ginebra San Miguel. Sa palagay ko, kailangan namin ng gumawa ng ilang bagay na kailangan namin gawin defensively at offensively. Sa tingin ko, mas align kami ngayon. Pero may mga bagay pa kaming kailangang i-improve. So mga ka-shooters, simayin po natin ng konti yung sinabi ni Coach Luigi Trillo na babalik ang Barangay Ginebra ni Coach Tim Cone. Sa last interview nga ni Coach Tim Cone kay Jerry Ramos sa Spin, kailangan nga daw po ng mga manlalaro niya na mag-step up. Hindi pwedeng aasa sila kay Christian Stan Hardinger. Tatlo lang kasi sa mga manlalaro ni Coach Tim Cone ang kumamada ng double-digit scoring. Yan ay si Christian, matapos nga po niyang pamunuan ng kanyang 41 points sa kanyang career high. Si Aham Nisi may 14 at si Stanley Fringel na may 13. So kulang talaga ang point production ng ilang Barangay Ginebra. Wala dito sa double-digit scoring sina Japet Aguilar, Ralph Cu, Scotty Thompson. Malaking kabawasan po yan sa Barangay Ginebra San Miguel. Yung scoring ng tatlong ito, mga shooters, no? Dahil kung nagambag itong tatlo, si Japet,
si Ralph Koo at si Scotty, malamang nanalo ang Ginebra dito sa Meralco, mga shooters. Pero dahil nga sa kawalan ng point production, mga shooters, natalo ang Barangay Ginebra sa Meralco. Kaya yan ang susubukan at titingnan natin kung ano nga bang adjustment ang gagawin ni Coach Tim Cone. Kaya naman umaasa tayo na umaatikabong bakbakan ang Game 3 dyan sa loob ng Dasmariñas Arena dyan sa Cavite, mga shooters, this coming Wednesday. Tanong, makakabawi ba mga bataan ni Coach Tim Cone sa mga bataan naman ni Coach Luigi Trillo? Magagawa nga ba ng mga bataan ni Coach Tim Cone na umalagwa sa 2-1? Pag-aagawan po nila dito yan, mga shooters, no? Pag-aagawan nila yan 2-1 record na yan. At yung San Miguel Beermen, magkakaroon nga ba ng 2-1 or aabante ang San Miguel Beermen sa 3-0? Mga shooters, matapos po yan, talagang aantayin natin at kaabang-abang itong mga mangyayari dito po sa kupunan ng Barangay Ginebra at bakbakan ng Meralco Bolts, at itong bakbakang San Miguel Beermen at Rain or Shine Elasto Fainters. Ito si Coach Tim Cone, alam natin, major of adjustment, babawi ito, sabi nga ni Coach Luigi Trillo. Matapos nga magtala ng 41 career high points, sinabi nga ni Christian Stan Hardinger na hindi siya nagpupuno ng kanyang statistic. Wala sa kanyang scoring record na yan. Wala sa kanya yung scoring record na yan, mga shooters. Nag-react lang daw nga po siya sa binibigay sa kanyang depensa ng Meralco. Narito po si Christian Stan Hardinger sa ulat ni Jerry Ramos sa spin. Alam mo, hindi ko iniisip yon, sinubukan ko lang basahin kung saan ang tamang desisyon at hanapin ang tamang tao. Sinubukan ko lang gawin, pero hindi ko iniisip yung tungkol sa statistic na yan. Mga shooters, hindi niya daw, sabi nga ni Christian, hindi niya iniisip yung statistic, hindi siya nagpupuno ng kanyang statistic. Bagkos, sinubukan niyang gawin yung kanyang trabaho dito, mga shooters, at binigyan niya ng parusa, yung binigay ng depensa sa kanya ng Meralco, which is talagang niluwagan yung depensa niya. Pero hinigpitan nga yung depensa doon sa mga shooter ng Barangay Ginebra, like Scotty Thompson, Stanley Pringle, Maverick Kahamnisi, at most especially itong si Ralph Koo na in-stop ng Meralco na hindi pina-score. Again, 6 point lang ang ginawa na itong pong si Ralph Koo sa Meralco, samantalang nung game 1 nila kumamada ito ng 18 points, mga shooters. At si Stanley Pringle na siyang naging best player ng game 1 ay nagkaroon ng 22 points, samantalang si Christian Stan Hardinger, mga shooters, ay nagkamada ng 14 points. Kabaliktaran naman ngayon, binaliktad niya, ginawa niyang 41 points dahil nga maluwag ang ibinigay sa kanyang depensa. So aabangan po natin kung anong adjustment ang gagawin ni Coach Tim Cone at ni Christian Stan Hardinger para mabawian nila ang Meralco at maiangat ang kanilang kartada dito sa kanilang series sa 2-1. Yan ang ating aabangan bukas sa bakbakan nila dyan sa loob ng Dasmariñas City Arena. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn.